kapangyarihan, kakayanan na nagagawa mo bilang Kristiyano, na nagiging mabuti ka, nagiging kawangis mo na si Kristo, at napanlalabanan mo na yung sin and temptation, at nagagamit ka sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng yan, hindi yan galing sa'yo, dahil sa'yo, kundi dahil sa magagawa ng banal na Espiritu. Kasi siya daw po ang nag-i-empower. Kaya nga hindi na daw po pwedeng sabihin na hindi ko kasi kaya, hindi ko kayang gawin to, hindi ko kayang gawin dyan. Kasi sabi nga sa verse na ibinigay ni God, ni Jesus, sabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Paano daw natin magagawa ang lahat ng bagay? Through kanino? Through Christ who gives us strength. At yung banal na Espiritu, si Kristo, yun yung kapangyarihan niya na gawin yung mga bagay sa buhay mo na kamangha-mangha. Kaya nga pag sinabi ng empowered, so hindi na ikaw yung kumikilos, kundi yung banal na Espiritu. Sabi dito, yung sasakyan gumagana dahil sa fuel. Hindi yan gagana kung walang fuel or walang gas, tama? Yung cellphone, nagagamit natin yan, pero para magamit, kailangan may charge. Tama po ba? Mga tulog pa to. Tama po ba? Amen? Di kailangan buhay na buhay tayo kasi haharap tayo sa hari at hari. Pwede bang haharap ka sa presidente tapos inaantok kang ganun? Hindi, di ba? Kasi syempre presidente yun. Yung haharapin natin ngayon ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Kaya dapat lagi tayong energetic. Amen po ba? Ay, naantok pa rin. Isa pa nga po, isa pa. Amen po ba? Ayan, sinisigaw dapat. Sabi nga po natin, Jesus! Amen. So, sabi dito, yung bahay natin, itong church, may ilaw to kasi merong electricity. So, may pinanggalingan kaya lahat ay nagagamit. So, tayo, magagawa natin yung mga bagay na imposible dahil may banal na Espiritu na nagbibigay ng kakayanan sa atin. Amen po ba? Kaya napakahalaga na bilang Kristiyano, dapat alam natin, hindi na yung kakayanan mo yung dapat gumagana at ginagamit. Dapat, yung kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu, dyan ka umaasa. Dyan ka kumikilos. Dyan ka nabubuhay. Amen po ba? So sabi dito, tayong mga Kristiyano na magagawa natin ang mga bagay na di natin kaya dahil sa kakayahan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero ano nga ba yung banal na Espiritu na to? Lagi na lang natin naririnig, no? Kasali siya sa Trinity, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ano ba tong Espiritu Santo na to? So, sabi dito, yung bag na LV, alam mo, yung bag na may tatak na LV, alam mo na Louis Vuitton yan. At kapag sinabing Louis Vuitton, ay ang ganda ng quality niyan. Diba? Ano yung tatak ng iPhone? Apple, di ba? Pag nakita mong Apple yung tatak ng cellphone, alam mo na, ay iPhone yan. So pag sinabing iPhone, magandang quality yan. So nakikita sa tatak yung quality ng isang bagay. At tayo naman, para masabing ikaw ay isang Kristiyano, ang tatak na dapat makita sa'yo ay yung banal na Espiritu. Tama po ba? So, dito pag sinabing, kapag nakakita kayo ng B, Jollibee yun, di ba? Pag nakakita kayo ng M, McDo yun, di ba? Pero paano malalaman na may banal na Espiritu ang isang tao? Sa tingin niyo po, paano malalaman na empowered kayo ng banal na Espiritu? Alam niyo po kung ano yung kahalagahan ng empowered kayo ng banal na Espiritu? Kasi yun lang ang magpapangyari na ayusin yung mga bagay na sira sa buhay mo. Baguhin yung pagkatao mo na dati ay walang ibang gusto kundi magkasala. Paano po? Paano po malalaman na meron kang banal na Espiritu? Sino po nakakaalam? Ano yung makikita sa taong may banal na Espiritu? Yes, amen. So yan daw po ang tatak ng banal na Espiritu kapag meron ng tao. Meron na siyang kapayapaan, di ba? Hindi na siya yung palaging pag may problema, lagi na lang stress sa buhay, di ba? Hindi mo na maipinta yung muka. Yung taong may banal na Espiritu kahit may problema, marunong ngumiti.
Hindi masasabi mo na parang walang problema yung taong ito, pero kung malalaman mo lang yung loob niya at binalatan mo siya, makikita mo na, ay, ang tindi pala ng pinagdadaanan nito, di ba? Love. So, tatak ng banal na espiritu yung love. Kapag ang tao may banal na espiritu, kaya niyang mahalin kahit yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Amen po ba? Pag tayo lang, napakadali lang sa atin manghusga. Napakadali lang sa ating sumuko. Napakadali lang magsabi ng mga di magagandang bagay sa kapwa. Di ba, kapag yung flesh mo, yung may in control, sasabihin mo, tuldok na yung tao na to. Ginawa niya sa akin to, X ka na. Di ba? Kapag ka nagsinungaling lang sa'yo, naloko ka, nasaktan ka, minsan, hindi mo lang basta tutuldukan gagantihan mo pa. Amen? Pero ang taong may banal na espiritu, kaya niyang mahalin kahit yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Amen? Kasi ang banal na espiritu lang ang kayang magbigay nun ng ganong pagmamahal. Ang pwedeng panggalingan. Na kahit na kasumpa-sumpa yung katabi mo, hindi naman siguro, no? kahit kasumpa-sumpa yung isang tao, magagawa mo silang mahalin kasi meron ka ng banal na espiritu. So, sabi dito, yung mensahe dito, yung title ng mensahe dito ay mababasa sa Romans 8:29. Ito daw ang kahalagahan ng banal na espiritu sa isang Kristiyano. Sabi dito, now if any man have not have the Spirit of Christ, he is not of His. Sabi niya, kung sino mang tao ang hindi nagtataglay ng banal na espiritu, hindi siya matatawag na sa Panginoon. So naku, examinin po natin yung ating sarili. May banal na espiritu na ba ako? Kasi kahit anong simba ko, kahit anong basa ko ng Bible, kung wala pala sa akin yung banal na espiritu, hindi ka kikilalanin ng Diyos na sa Kanya. Kaya mahalaga, examine mo sarili mo, meron na ba akong pagmamahal na compassionate kahit sa mga taong lost, kahit sa mga taong di ka mahal-mahal? O meron na ba akong patience na hindi na katulad ng dati na masyadong mabugnutin, masyadong mainitin ang ulo, masyadong nagmamadali? Meron na ba akong self-control? Kasi dapat makita yung mga evident na yan sa'yo, di ba? Hindi ka na ba alipin ng kasalanan? So, dapat examinin natin. Kasi sabi dito, kung wala sa'yo yung espiritu na tatak ng Diyos, ay hindi ka magiging Kanya. Pero alam po ba natin na yung Holy Spirit, hindi lang yan ibinigay para maging tatak ni Kristo. Meron itong benepisyo sa buhay natin. Marami itong kayang gawin sa buhay natin. Amen po ba? Sabi nga, kapag tinanggap mo si Kristo, ibinibigay niya sa iyo yung banal na Espiritu. Diba, binabaptize ka niya sa Holy Spirit kapag nag-surrender ka kay God, tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas at nanalangin ka sa Panginoon. Diba, ibinibigay niya sa iyo na advocate para makasama ang banal na Espiritu. At ano yung nagagawa ng banal na Espiritu sa buhay mo? Kapag tinanggap mo na siya, una, you receive new identity. Diba? Nagkakaroon ka na ng bagong identity. Kung dati palainom ka, kung dati pala sugal ka, lahat ng masasamang bagay yan yung ginagawa mo, binibigyan ka ng panibagong identity. Nawawala na yung dating ikaw at sinisilang yung panibagong ikaw. Na madadama mo ngayon, oh, dati ito yung mga nai-enjoy ko pero ngayon ba't kaya hindi ko na nai-enjoy yung mga dating nai-enjoy ko? Yun yung tatak na may bago ka ng identity. Kasi hindi na ikaw yun. Diba? Yung banal na spirito na yon, yung kumikilos sa buhay mo, para ikaw ay baguhin, para ikaw ay maging panibagong tao. Amen po ba? So, number 2, malapit na po tayo. Number 2, ano pa po yung ginagagawa ng banal na spirito? Binibigyan ka na niya ng bagong perspective at mindset. Nagkakaroon ka na ng sound mind. Hindi na palaging negative yung nasa isip mo. Kung ano yung maganda, kung ano yung kalugod-lugod, kung ano yung maganda sa mata ng Diyos, yan na yung nasa isip mo. Kung dati negatibo ka kaagad sa mga tao, ay wala to, ganito to, ganyan, ganyan. Pero ngayon nakikita mo na yung goodness out of those people, kahit gaano pa man sila kasama. Kasi tatandaan po natin, kahit gaano pa kasama ang isang tao,
para sa kanila namatay ang Diyos. 'Di ba? Madali lang silang kasuklaman sa mga ginagawa nila. Madali lang silang talikuran. Madali lang silang itaboy, no? Ilagyan natin ng barrier yung buhay natin para hindi na sila makalapit. But you know what? Hindi tayo tinawag ni Lord para sumuko sa kapwa. Tinawag tayo para maging vessel ng pagmamahal. Upang sa pagmamahal na yon, mabago yung isang tao na malayo sa Kanya. Dahil sabi nga, pag-ibig ang nagbabago sa tao. Yung pag-ibig ng Diyos. Madaling magalit, pero yung galit mo, pwede lang ng worst. Pero pag may banal na spirito ka, hindi tama to. Magigrieve ka kapag may galit ka sa puso mo. Hindi mapapalagay yung puso mo kapag meron kang tao na kinagagalitan. At ang malungkot doon, nagigrieve na yung banal na spirito, hindi pa matutuwa ang Diyos kahit ano pa ang gawin mo. Kahit maglingkod ka pa dyan, magpakain ka ng milyon-milyong tao, kahit na magtatumbling ka pa para mag-evangelism, sabi kong may galit sa puso mo, iwan mo na muna yung gagawin mo. Makipag-ayos ka na muna doon sa tao na may kaalitan ka at saka ka bumalik para ihandog yung offering mo sa Diyos para siya ay malugod. So, maaring minsan sa ilan sa atin, titingnan natin, hindi naman ako may kasalanan eh. Siya naman yung may kasalanan. Siya naman yung may ginagawa. Siya naman yung nangunang nanakit. 'Di ba? Pero alam niyo po, sa mata ng Diyos, hindi mahalaga kung sino ang may kasalanan or hindi. Hindi yun ang pumupukaw sa mata ng Diyos. Ang pumupukaw sa puso ng Diyos, whether ikaw ang may kasalanan or hindi, ikaw ang nagpakumbaba para sa kaayusan, ikaw yung anak niya. Dahil sabi ng Diyos, ang anak niya, peacemaker. Amen po ba? Peacemaker. Amen? So, number 3, pag may banal na spirito ka na, nababago na yung character mo. 'Di ba? Hindi ka na katulad ng dati. Marami ka nang makikitang pagbabago sa character mo. Yung mga attitude na ginagawa mo noon, napapalitan na yon ng character ni Christ. At panghuli, new life with right people. Pag may banal na spirito ka na, syempre, hindi yan pwede mag-grieve, 'di ba? Kaya nga, ang nangyayari, isinasama ka ng Diyos sa kanyang mga ibang tupa. At yung mga ibang tupa na yun, anong nangyayari? Sila yung tumatanggap at nagmamahal sa'yo kahit sino ka pa man. Sila yung nakakatulong na lalo ka pang malapit sa Panginoon. So, sabi dito, mahihirapan tayo ma-maintain yung mga panibagong bagay na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito kung tayo ay alipin pa rin ng mga makamundong kagustuhan. Pag sinabing may bago ka ng identity, hindi na yung mga makamundong bagay yung iyong tinitingnan. 'Di ba? Pag sinabing nandiyan na sa iyong banal na spirito, kahit na may kabiguan, may karamdaman, may kalungkutan, at may pagsubok man, nagpapatuloy ka. Kasi sa loob mo, nararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. So, ayun po. So, mahalaga yung banal na spirito. At paano natatanggap po yung banal na spirito? So, sabi dito, sinasabi na handang ibigay ng Diyos ang banal na spirito sa sino mang willing na tanggapin ito. Pero para mangyari yun, kailangan nating maging tunay na born again. So, wala palang tao na hindi tunay na born again ang nakakatanggap sa banal na spirito ng Diyos. Pero paano nga ba maging born again? 'Di ba? You need to confess, admit, and receive Jesus as your Lord and Savior by laying hands by leaders who has the Spirit of God, no? Nililay hands kayo, nag-a-admit kayo ng kasalanan nyo, humihingi kayo ng tawad, nilay hands kayo ng leader, you will receive the Spirit of God. So by prayer of repentance, acceptance to Jesus be as Lord and Savior, and laying hands of your leader. Kaya nga, di ba, nung nagba-Bible study kami, pag pinapatanggap namin kayo, nililay hands namin kayo, di ba? So that you can receive the Holy Spirit. At kapag nasa iyo na yan, para yung regalo, kailangan mong pangalagaan kasi pwede yang umalis. Kapag ka ang tao, di ba, madumi ang tahanan, ano po ang gusto?
wag na lang umuwi kasi nakaka-stress yung maduming tahanan, tama? At yung banal na spirito, kapag panay pa rin pagkakasala ang ginagawa mo, nai-stress din siya sa loob mo at pwede yang umalis. At kawawa tayo kapag umalis yung banal na spirito dahil sa patuloy nating pamumuhay sa pagkakasala. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang papalit dyan, demons. At sinabi, hindi lang basta isang demons ang papalit sa'yo. Kaya nga makikita ninyo, yung mga backslider, dati ganito lang sila. Nung wala pa silang Kristo, ito pa lang yung ginagawa nila. Pero pag nakakilala na sila, on fire na sila, later on, pag tumalikod sila, makikita mo mas worse yung buhay nila. Mas worse yung character nila. At sabi nga sa Bible, napakahirap sa kanilang makabalik sa Diyos. Bakit? Mas marami ng spirit yung nananahan sa kanila because you are a temple. At ikaw ang mamimili kung ang gusto mong manahan sa templo na yan at maging in control ay yung espiritu ng Diyos o yung espiritu ng diablo. Pero kapatid, huwag mo nang hayaang mawala yung banal na espiritu. Kasi binigay na yan para forever nating makasama. Hindi ka man makapag-asawa, wala ka mang buong pamilya, pero kung nandyan sa'yo yung banal na espiritu, sabi nga dun sa preaching nung nagpunta dito, meron kang partner hanggang sa huli. Diba? Siya yung makakasama mo, siya yung gagabay sa'yo, siya yung hindi mang iiwan sa'yo, kaya nga alagaan mo yung Espiritu ng Diyos. Pinagkatiwala niya yan sa'yo, panghawakan mo, at huwag mong hayaang mawala pa sa'yo. No? Examinin natin yung ating sarili, kailangan makita mo yung fruit ng Holy Spirit sa buhay mo. Sabi nga, pag naging cold Christian ka, Christian na ano, yung cold Christian, Christian na malamig, hindi mainit, kundi malamig. Hindi mainit, hindi malamig, kundi warm, lukewarm. No? Nakontento na lang na uma-attend naman ako sa church. Okay na siguro kahit hindi ako umattend sa ibang mga fellowship. Uma-attend naman ako sa message. Okay lang kahit hindi ako makapag-worship. Kapatid, napaka-importante na makasama kayo sa worship, hindi lang sa message. O hindi lang, sa worship lang, tapos okay lang kahit di ko maabutan yung message. Lahat ng yan, package na kailangan ng banal na spirito para lalo pa siyang lumakas dyan sa loob mo at matalo niya, maging in control siya. Kailangan natin yon. Kaya nga po, patuloy natin na pangalagaan yung banal na spirito, no? Sa pamamagitan ng pagdalo ng mga gawain, pag-worship, paggawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. So yun lamang po. To God be all the glory.